Hello guys, how are you? I don't know how to call this one, pero usually ang sinasabi ng mga young people, SKL. I just want to share kung ano yung mga observations ko sa paligid. Kasi lately, hindi ko na gustong manood ng mga balita kahit sa social media kasi nakaka-trigger na yung mga kung paano, yung mga expose kung paano kinuha ang pera natin. But I'm not talking about them. Na ano lang ito, related lang ito doon. But then, I'm talking about money. Kasi itong si money, yes, maybe we say, yes, factually, everyone needs money. Kasi this money will meet our needs, will supply our family. Especially, nandito tayo sa bansa na mahal ang mga bilihin. Pero, itong si Manny, kung i-allow siya ng isang tao na i-control na siya, magiging lover of money na ang isang tao, and hindi lang siya magiging lover of money, later on, pag na-control na siya ng greed, magiging financial glutton na ang isang tao. Pag naging financial glutton ang isang tao or matakaw sa pera, doon na mag-uumpisa ang kanyang problema na hindi niya pa namamalayan. And sa ikot ng mga araw, sa lipas ng mga panahon, darating ang time na hindi mo namamalayan na ikaw ay sinira na ng iyong pagiging financial glutton or ng iyong pagiging matakaw sa pera. And then, makikita mo na lang, dyan sa harap mo, ma-realize mo na lang, uy, sira na pala ang aking pangalan. And, kasi si Manny, nanakawin niya ang iyong sense of shame. Nanakawin ni Manny ang iyong conviction. Nanakawin ni Manny ang iyong sense of peace. And higit sa lahat, nanakawin ni Manny ang iyong fear of the Lord. And ayan, makikita mo na lang, kahit saan na yung pangalan mo, nakabalandra na sa mga news, galit na ang mga tao dahil yan nga, ikaw ang naging dahilan na nangawala yung mga money, kahit sa papaanong paraan, no? So, think about this, guys. Think about the result kung hindi pa dumating sa point na dinaranas mo na yung result ng pagiging financial glutton mo, I think it's about time to stop. Kasi otherwise, if you will not stop, ang panahon ang mag-stop sa iyo, masisira ang dignity mo, masisira ang pangalan mo, masisira ang peace mo, mawawala yung kahit sa pagtulog mo, hindi ka na makakatulog. And sana mangyari sa'yo yung kagaya na nangyari kay Zacchaeus. Kasi nung si Zacchaeus meron na siyang sense of reform, hinanap niya si Jesus. Nung marinig niya na si Jesus ay parating sa lugar nila, dahil maliit si Zacchaeus, umakyat siya sa sycamore tree para makita niya talaga si Jesus. Pero bago pa yun naisip ni Zacchaeus, alam na ni Jesus kung ano ang nasa puso niya. Kaya pagdaan ni Jesus doon sa puno ng sycamore tree, sabi ni Jesus, Zacchaeus, diyan ako manananghalian sa bahay mo. Gulat ang lahat. Pero si Zacchaeus, nung nandoon na si Jesus sa bahay niya na nanananghalian, ang sabi niya, Lord, kung may nanakaw man ako, Lord, I will give it back to them. Ibalik ko ito, Panginoon, may tubo pa. So sana, I'm praying na sa mga nangyayari ngayon, sa pagtulog niyo po, dadalawin po kayo ng strong conviction na pagkagising ninyo, gusto niyo nang ibalik ang pera na kinuha niyo sa bayan. And we are praying na mangyayari talaga ito before you will be destroyed. Kasi kung hindi tao ang sisira sa iyo, mismo yung konsyensya mo,
sisirain ka rin ito or hindi ka titigilan ni konsyensya hanggang magbago ka. Kaya bago mawala yung iyong sanity, please, stop. Tama na po. We do not condemn you. I personally not condemn you, but I lovingly pray for you and your family na hindi sila maapektuhan kasi kawawa din yung mga next generation mo kasi pagka ganito, ang tendency until sa mga next generations pa na malaman na connected sila sa iyo, i-hate din sila. So praying for you now na tumigil ka na para sa kabutihan mo at sa kabutihan ng mga next generations mo. Okay? Okay guys, thank you so much. SKL. God bless you guys. Thank you very much. Have a good day.